Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Sa kultura nating mga Pilipino, napakarami po nating natatanggap na paanyaya o imbitasyon. Mula pa sa pagkapanganak, binyag, hanggang sa kamatayan, mayroon tayong selebrasyon. At bawat selebrasyon, mayroong salo-salo, may hapagkainan. At minsan po nangyayari sa ating kultura ngayon na kapag po yung naimbitahan natin ay mag-iimbita rin ng mag-iimbita ng kanyang makakasama sa pagpunta sa pagdiriwang o okasyon. Na minsan yung naimbitahan ay mag-iimbita, ay yung naimbitahan ay mag-iimbita muli hanggat sa napakarami ng dalo at minsan hindi pa natin makilala o nakikilala yung mga dumating na mga bisita. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon mula sa libro ng Proverbs, narinig po natin ang isang imbitasyon o paanyaya na yung wisdom ay nagkatawang tao po dito, isang babae na naghanda ng hapagkainan. May mga pagkain at may mga alak o inumin. At ito po pinapakita sa atin dito ang kagandahan ng loob ng Diyos, na siya po ang naghanda ng lahat para sa atin, na siksik, liglig, umaapaw, ang inihanda ng Diyos para sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang alok ng Diyos sa atin, ang kanyang regalo para sa atin, nang sinabi niya, "Truly I say to you, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. The one who eats my flesh and drinks my blood lives eternal life, and I will raise him up on the last day." Ini-offer po ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang laman bilang kanin natin at ang kanyang dugo bilang inumin natin. At hindi ito naintindihan ng kanyang mga kapwa Hudyo na parang isang cannibalism ang sinasabi ni Jesus. Na kumbaga, paano niya ibibigay yung kanyang laman bilang pagkain at ang kanyang dugo bilang inumin? Hindi nila ito maintindihan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon nang sinabi niyang, "The one who eats my flesh and drinks my blood lives eternally"? Una po, ang ibig sabihin po ng mga salita ni Jesus ay ang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos para sa ating lahat. Kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito pinapakita ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang sarili, ang lahat-lahat sa kanya. To eat His flesh and drink His blood would mean God is offering His entire self to us. And this is the love of God. When the Lord loves, He gives everything to His beloved. Kaya po ang ibinibigay ng Diyos sa atin, ang kanyang iniaalok sa atin ay ang kanyang buong sarili. Ganito magmahal ng Diyos, ibinibigay todo-todo, sobra-sobra, ang lahat-lahat ay binibigay ng Diyos. Makikita po natin, mga kapatid, na ang pag-ibig pala ay hindi lamang yung gugustuhin mo
at gagawin mo kung ano yung makakabuti sa iyong minamahal. Pero dito sa pag-aalay ng Diyos ng kanyang sarili, ng kanyang laman bilang pagkain at ng kanyang dugo bilang inumin, pinapakita sa atin dito na ang pag-ibig pala ay ang pagbibigay ng buong buo ng lahat-lahat sa iyong minamahal. And so true love is not only desiring and doing what is good to the beloved, but it also giving the entire self of a lover to his or her beloved. Yung buong buo mo ding ibibigay ang lahat-lahat sa iyong minamahal. Ang pinakamagandang example dito ay ang mga magulang na hahamakin ng lahat, titiisin ang lahat, mapagkalooban lamang ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Kaya po ang tunay na pagmamahal ay yung kahandaan din natin at yung kagustuhan natin na ibigay yung total self natin sa ating beloved. Kaya dito po sa alok ng Diyos, ibinibigay niya ang lahat sa atin. Pangalawa po, ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus that whoever eats my flesh and drinks my blood lives eternal life and I will raise him up on the last day. Ibig sabihin dito, ang iniaalok ng Diyos ay pagkain, isang baon na magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating paglalakbay. Kaya po itong katawan ni Kristo at itong kanyang dugo na kanyang iniaalok sa atin ay tinatanggap natin sa banal na Eucharistia o Misa. At dito po sa tuwing tayo'y tumatanggap at kumakain ng katawan ni Kristo sa Misa, tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos ng kalakasan ng ating baon sa ating paglalakbay sa ating goal sa buhay, ang makipagkaisa sa Diyos magpakailanman sa kanyang paghahari sa kalangitan. And so, in order for us to reach our goal, our destination, which is heaven, then Jesus is offering Himself, His body and blood as our food that will give us the strength, inspiration, and motivation to continue in our life. Kung i-apply natin ito sa buhay natin, makikita natin na may mga dreams tayo sa buhay, may mga gusto tayo sa buhay, at upang makamtan, marating natin yung mga dreams natin sa buhay, napakahalaga na ating tanggapin ng Diyos. And so, it is when we receive God in our life, especially in the Eucharist, that we are given the strength, no matter what it takes, to reach our goal, our dreams in life. Kaya kung gusto natin marating yung mga pangarap natin sa buhay, napakahalaga na isama natin ang Diyos. Humingi o humugot tayo ng lakas sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa tinapay ng buhay, ang pagkain ng kanyang laman at ang panginom ng kanyang dugo sa banal na Eucharistia o ang Misa. Mga kapatid, ang ating pong goal ay ang makarating sa langit, sa kaharian ng Diyos. At ayon sa ating ikalawang pagbasa ngayon na yung tamang panahon. Ang lupa, ang ating pong kinatatayuan ngayon ay isang lugar kung kailan natin gagawin ang langit dito sa lupa. O nag-uumpisa ang langit sa ating mundong ginagalawan. Upang sa ganon, pinaalala ni St. Paul, pay attention to how you behave. Do not live as the unwise do, but as responsible persons. Ibig sabihin, habang nandito pa tayo, ay sana po ay umasa tayo ng mabuti
Gawin natin ang mundong ito bilang langit. Nag-uumpisa ang langit dito sa ating mundong ginagalawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.